Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Bangungot ng ilang Pilipino sa scam hub sa Myanmar. 2 oras pinasquat habang pasa ng galon ng tubig. Kalahating araw nakatayo habang umuulan. At meron pang tinusok ng payong sa dibdib. Disgrasya bago ang undas. Rider na nagtangkang mag-overtake, nagulungan ng truck. 3 pang sakay ng motor, binato ng bote kaya sumemplang. Isa ang patay. Ito pang sapul sa video. Ang humaharur na SUV na biglang bumangga sa nakaparadang truck. Paghahanda sa undas. Silipin live ang sitwasyon sa NLEX at PTEX ngayong long weekend. Habang sa Manila North Cemetery naman, tampok sa QR code sa puntod ang buhay ng mag-asawang Susan Roses at Fernando Pod Jr. 15 anyos sa dalagitang 6 na buwang nawawala sa Davao de Oro, natagpo ang halos buto na lang sa isang abandonadong bahay. Yumir Marcial, Melvin Jerusalem at anak ng pambansang kamao na si Eman Bacosa, wagi sa Trila in Manila 2. At eto na nga ang mga pasabog na Halloween costume ng mga sikat. New kapatid star Andre Brillantes agaw eksena bilang sexy black cat. Silipin ang iba pang head turner. Yan ang live na kuha sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Marami na ang mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa undas. May ilang ticket na raw na nagkakaubusan dyan. Sa Manila North Cemetery naman, may mga maaga nang bumibisita 2 araw bago ang November 1. Kaya naman, mahigpit na rin ang seguridad. Live nyo ring nakikita ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX. Nag-iimbudo na ang mga sasakyan sa northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Yan po yung mga biyaherong panorte. Ang iba pang update sa paggunita ng undas ng ating mga kapatid, abangan mamaya live. Kabi-kabilang disgrasya bago ang undas. Dead on the spot ang nakamotorsiklong magka-live-in na nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. At sa Cebu naman, patay ang isang rider na nagtangkang mag-overtake pero sumemplang at nagulungan ng truck. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa kalsadang ito sa Barangay Banilad sa Mandawi City, Cebu, sapul sa video ang rider na nagbalak mag-overtake sa truck hanggang sa tumagilid ang motor. Bumagsak ang rider. Sumakto ang kanyang ulo sa gulong ng umaandar ng truck. Isinugod sa ospital ng rider pero idiniklara siyang dead on arrival. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Pinag-uusapan pa kung magsasampa pa ba ng reklamo o madaraan ito sa areglo. Sa Florida Blanca, Pampanga naman, panoorin ng sumemplang na motorsiklong ito. Paong mga menor de edad ang sakay ng motor. Patay ang rider habang sugatan ang 2 angkas niya. Base sa investigasyon, hindi yan aksidente kundi sinadya raw. Habang sakay ng motor ang mga biktima, inabangan daw sila ng kaaway nilang grupo. Nang matyempuhan, biglang binato ng bote ng alak ang rider. Dahilan kaya nawalan ito ng kontrol hanggang sa nadisgrasya sila. Isa na ang naaresto habang hinahanap pa ang 3 kasamahan niya. Sa Asin Road naman sa Tuba, Benguet, nahulog sa bangin na may lalim na 30 metro ang isang rider at kanyang angkas. Pareho silang namatay. Nakuha naman na ng mga otoridad ang bangkay ng 2. Ayon sa mga pulis, papuntang La Union ng mga biktima nang mawalan ng kontrol ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dead on the spot ang isang estudyanteng rider matapos sumalpok sa Center Island sa Maynila. Bago niya nakita ng humaharurot ang biktima sa ilang kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Maluwag ang trapiko sa bahagi ng Taft Avenue sa Malate, Maynila, bandang alas 11:30 kagabi, nang biglang
Sumalpok ang isang motorsiklo sa center island ng LRT-1. Sa lakas ng pagbangga ay tumilapon ng biktima. Bago niyan, nahagip na sa ilang kuha ng CCTV na mabilis ang pagpapatakbo ng rider. Dead on the spot ang biktima. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang rider pero isa siyang college student. Sa inisyal na investigasyon ay galing sa eskwelahan ng biktima at pauwi na sana sa Taguig ng madisgrasya. Ayon sa barangay, bukod sa matuloy na pagpapatakbo ay posibleng beating the red light din ng rider. Maaaring may iniwasan din daw na lubak ang biktima. Siyempre umiwas kaya sa sobrang tuling niya siguro. Kaya hindi niya na-control yung yung manibela niya. Doon siya tumumbok sa poste ng ng LRT. Pansamantalang nagpatupad ng rerouting sa lugar para maiwasan ang pagbigat ng trapiko. Nagbalik normal din naman ang sitwasyon kalaunan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Pongpauco, News 5. Nagsisiuwian na ang mga kapatid nating magbabakasyon sa norte ngayong undas. At live mula sa North Luzon Expressway, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cater. Carrie, kamusta na ba ang daloy ng mga sasakyan dyan? Traffic ba? Ses, wala na nga halos galawan ang mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Dito yan sa northbound nga sa Balintawak. Kung makikita nyo rito sa kanan o sa likuran ko ay dikit-dikit na yung mga sasakyan. Halos magkakasunod na sila at mabagal nga ang daloy ng trapiko. At kung makikita nyo rin ngayon, lahat ng linya occupied. Kumpara kanina na may mga ibang linya na bakante o onti lang ang dumadaan. Ngayon, halos lahat, pila-pila na sila. At hindi lang private vehicles, kundi meron ding mga pampublikong sasakyan gaya na lang ng mga bus na bumabiyahe nga rin papunta sa mga probinsya. Ayon sa NLEX, isa nga kasi itong balintawak sa choke points o yung mga lugar kung saan pinakamabigat ang daloy ng trapiko, gayon din sa Karuhatan at Mindanao toll plazas. Sa inaasahan, nasa 25,000 daw na sasakyan kada araw ang posibleng madagdag ngayong undas dito, kumpara sa karaniwan na nasa 450,000. Kaya ang iba kanina pinilit din na bumiyahe ng mas maaga. Sa 100 Islands sa Pangasinan ang punta ng pamilyang ito ngayong long weekend. Huwebes pa lang ng umaga, bumiyahe na sila para sa taon-taon nilang reunion, kasama pa ang kanilang fur baby. Siyempre po kasi baka matraffic na bukas. Para makarelax din, matanggal yung mga stress, gano'n, sa work. Habang ito si Sean, 2 probinsya pa raw ang pupuntahan. Pupunta ako ng Hermosa, Bataan. So doon si ate ko. Then uwi kami ng La Union for Undas. Bandang alas 10 ng umaga, nagsimula ng humaba ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak exit ng North Luzon Expressway o NLEX. Pati southbound lanes, siksika na rin ng mga pabalik ng Maynila. Lalo pang bumigat ang trapiko nang bumuhos ang ulan itong hapon. Dagdag traffic din daw yung mga motoristang walang RFID. Mas mabilis ang daloy talaga pag naka-RFID. May cast lanes pa naman po tayo. Yun po yung unang humahaba po ang pagpila. Sa NLEX Balintawak, pila-pila rin ang mga kumukuha o nagpapapalit ng RFID sticker, gaya na lang ni Nahana at RJ. Para po kumuha ng i-upgrade yung RFID namin. Na maging isa na lang. Pwede sa South, pwede sa NLEX. Hassle kasi pag dalawa dalawa pa iloloadan mo. Nag-aangko talaga para makaiwas ng traffic. Hinimok ng NLEX ang mga motorista na gumamit na ng RFID, lalo't inilunsad na ang 1 RFID all tollways na magagamit sa lahat ng expressway sa Luzon. Samantala, Ses, nasa 2,000 personnel daw ang dineploy ng NLEX sa lahat ng kanilang expressways. May libreng towing din sa mga Class 1 vehicle at ipinagbabawal muna ang road closures at repairs. At kanina, nag-set up din ng NLEX ng counterflow para maibsan kahit papaano ang daloy ng trapiko. Inaasahan naman na ngayong gabi hanggang bukas ng hapon ang peak o dagsa ng mga uuwi ng probinsya. Ses. Maraming salamat, Carrie Cater.
Susunod, lalaking hindi binentahan ng droga na maril. 2 ang patay. At News 5 exclusive, Pilipinong nasadlak sa scam hub sa Myanmar, nakaranas daw ng pambubugbog at tinusok pa ng payong sa dibdib. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video, ang pagsalpok ng isang AUV sa isang delivery truck sa La Paz, Iloilo. Sa video makikitang nakaparada ang truck sa gilid ng kalsada nang biglang sumalpok ang humaharurot na AUV. Buti na lang nakaresponde agad ang mga otoridad. Dinala sa ospital ang 3 sakay ng AUV na pare-parehong sugatan. Base sa investigasyon, huminto ang truck driver para i-check ang gulong ng sasakyan nang bumangga ang AUV. Iniimbestigahan pa kung sino ang dapat managot. Nagpakitang gilas ang mga Pinoy sa Thrilla in Manila 2 na ginanap sa The Big Dome. Sinuportahan naman sila ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Stand out ang mga Pinoy boxers sa Thrilla in Manila 2 sa The Big Dome. Kabilang na si Melvin Jerusalem na matagumpay na nadepensahan ang kanyang WBC Minimum Weight Championship title. Tinalo niya si Shakur Wakuse ng South Africa via unanimous decision. Nung early round parang nahirapan talaga ako pero pareho lang kami, pantay lang. Yung adjustment namin ni coach sabi niya maramihan mo lang kasi matibay din yung kalaban, dapat putusan lang natin. Panalo rin si Olympic bronze medalist Yumir Marshall kontra kay Venezuelan fighter Eddie Colmenares. Kahit 2 beses na knockdown, nangibabaw ang pusong Pinoy ni Marshall at nanalo via majority decision. Sinunod lang po namin yung game plan na puntos lang, makuha ko lang din yung timing ko. Nagwagi rin ang anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa kontra sa kapwa Pinoy na si Nico Salado. Nanood din ng laban ng Pambansang Kamao kasama ang misis niyang si Jinky. Present din sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Senador Mar Rojas. Lumaban din at nakadraw ang apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh. I hope that, one day I can get a bigger fight here. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, dalagitang matagal nang nawawala. Natagpo ang bangkay at naagnas na sa isang abandonadong bahay. At Korean superstar Ji Chang-wook mapapanood na sa Kapatid Network. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki sa Davao City matapos siyang paluin ng kahoy at pala. Ang suspect, ang sarili niyang anak. Nakabulagta at wasak ang muka ng 58 anyos na padre de pamilya nang datnan ng mga otoridad sa loob ng kanyang bahay kahapon ng madaling araw. Base sa investigasyon, nagkakapilang daw ang biktima ng suguri ng kanyang anak sa kahinataw sa muka. Personal na galit umano ang motibo sa krimen. Agad namang sumuko ang suspect sa mga pulis. Mahaharap siya sa reklamong parricide. Kanya-kanyang gimmick na sa costume ang ilang athletes para sa kanilang Halloween celebration. Ang Creamline Pool Smashers nag-cosplay ng iba't ibang characters. Napansin ng marami ang nag-ala Coach Tab Baldwin na si Gia de Guzman.
Game din ang import na lang si Coco Schwan. Ang Chocomucho Flying Titans naman nagsuot muna ng basketball jersey. Iba-ibang props din ang ginamit ng ilang UAAP stars. May mga nag-Angel Halo, Harry Potter, toga at Jengar hat. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod ang live na sitwasyon sa PITX at sa Manila North Cemetery. Alamin live. News 5 exclusive. Pinoy sa Myanmar nagpasaklolo matapos bugbugin at tusukin ng payong sa scam hub. At ang mga pasabog Halloween costume, merong black cat at merong ala contractor. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Ikinwento ng isang Pinoy ang malabangungot na sinapit niya sa scam hub sa Myanmar. Nakaranas daw siya ng pambubugbog at tinusok pa ng payong ang kanyang dibdib. Ang ilan namang kasamahan niya pinasquat daw habang pasan ang isang galong tubig. Nasa frontline ng balitang niya, si Rainiel Pawid, exclusive. Sa videong ito na eksklusibong ipinagkatiwala sa News 5, kitang pinapasquat habang may pasan-pasan na galon ng tubig ang mga nasa scam hub sa Myanmar. 2 oras daw yan na iniinda ng mga pinarusahan dahil hindi nakakota sa pambubudol. May pagkakataon din daw na pinatatayo sila sa ilalim ng ulan. Kabilang sa nagtiis sa malabangungot na karanasan ang 23 anyos sa si Kyle. Naikwento niya yan sa tiyahin niyang si Mika. Yung boss nila, nagagalit sa kanila, tututukan po sila ng baril sa ulo. Opo. Tapos, kahit umuulan, umiinit, nakabilad po yan sila sa arawan, sir. Halos mabutas ang dibdib ni Kyle nang tusukin siya ng payong ng kanilang Chinese big boss dahil hindi nakakota. Nalaman po ng pinaka-boss nila na nanghihingi siya ng tulong, ng rescue. Ayun po, sir. Kaya tinusok? Opo, tapos po, binubugbog siya. Lagi siyang may punishment, sir. Inilahad din daw ni Kyle kung paano nakarating sa Myanmar ang mga na-recruit sa scam hub. Mula na iya, inilipad sila pa Palawan. Pagdating sa Palawan, isinakay sila ng speedboat patawid ng Malaysia. Sa kuha ni Kyle, tanging isang lata ng sardinas ang kanilang pantawid gutom habang nasa laot. Sa Malaysia naman, lilipad na sila pa Cambodia at tatawid ulit ng Thailand at saka palang ibabiyahe sa Myanmar. Na-rescue na ng Myanmar military si Kyle at iba pang nagtatrabaho sa scam hub noong 1 linggo. Sa tala ng Interagency Council Against Trafficking, 222 Pinoy na ang nasagip at naitawid sa Thailand. Inaayos na rin ang kanilang mga dokumento para sa repatriation pabalik ng bansa. Sa nakuhang map location ng News 5, makikitang nasa liblib na bahagi ng bundok nakatayo ang scam hub kung saan maraming Pinoy pa ang nagtatrabaho. Ayon sa source ng News 5, higit 100 Pinoy pa ang hindi nasasaklolohan mula sa iba't ibang scam hub sa Myanmar. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagpambuno at nagburahan sa gitna ng kalsada ang isang siklista at driver ng kotse sa Marikina. Nagugat daw yan sa paninita at pagbusina ng kotse sa siklistang lumabas ng bike lane. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Napabusina ang mga motorista para awatin ang nag-aalitan na siklista at driver ng kotse sa Hill Fernando Avenue sa Marikina City. Nagpapambuno na ang dalawa sa driver's seat ng kotse dahil sumugod ang siklista. May mga lumapit naman para paghiwalayin ang dalawa. Pero di pa natigil ang gulo. Nagpatuloy ang bangayan hanggang sa sidewalk. Aalis na dapat ang siklista. Pero hinawakan ng driver ng kotse ang bisikleta niya at naghilahan sila. Natigil lang ang gulo nang dumating na ang isang pulis para awatin at kausapin ang mga nag-alitang motorista. Ayon sa Marikina Police, nagkainitan ng dalawa nang sitahin ng driver ang siklista na lumabas na sa bike lane.
Nakabike po ay nawala po siya sa kanyang bike lane dahil mayroon po siyang iniwasan na tubig sa may kalsada. Kung kaya nakapunta siya na may gitna. Na kung saan naman ito pong nasa sasakyan naman, lulan ng sasakyan, ay napagsabihan niya yung biker na doon ang bike lane. Nauwi sa murahan ng pagtatalo hanggang sa humantong nasa gulo na nasa pool sa video. Dinala na sa barangay ang mga sangkot at nagkaayos na. Both parties, wala pong nangyaring damage to property doon sa kanilang sasakyan na pareho. At from there po, nakapag-isip-isip po sila na ayusin na lang po nila yung both na differences po nila at wala na pong reklamong mangyayari. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Nagsisimula ng dumagsa ang mga biyaherong pauwi sa kanilang probinsya ngayong araw. Naantala nga ang ilan dahil sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit. At live mula sa PITX, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta na ang lagay dyan? At ano ba ang mga nakumpiskang gamit sa ilang pasahero? Sa mga oras na ito ay patuloy ang pagdating ng mga pasahero na uuwi ngayong Undas. Karamihan dyan ay tinapos pa ang trabaho at dumiretso na sa terminal para makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Kanina may mga ilang naantala pa nga ang biyahe dahil sa mga dala nilang ipinagbabawal na gamit. 17 canister ng butane ang nakumpiska mula sa isang lalaki na papunta ng Bulacan. Nakumpiska rin sa ilang mga pasahero ang gunting, kutsilyo, lighter at posporo. Muli tuloy nagpaalala ang pamunuan ng PITX na iwasan ang pagdadala ng mga bagay na mabilis lumiyab, sumiklab at mga bagay na matalim. Samantala, may mga biyaheng fully booked na, kabilang dyan ng ilang biyahe pa Bicol Region. Ayon naman sa pamunuan ng PITX, don't worry dahil handa daw ang PITX na magbigay ng special permits para sa ilang mga pasahero. Para naman sa mga may dalang fur baby, ayon sa PITX, kinakailangang naka-diaper o kung maaari ay nasa carrier. Kanina, nagpunta rin tayo sa NAIA bandang alas 11 ng umaga. Hindi pa masyadong mahaba ang pila pero inaasahang darami ang tao mamaya at bukas. Naghigpit ang seguridad sa NAIA, katunayan may nahuling may dalang droga. Nakumpiska sa bagahe ng isang Ugandan national sa Terminal 3 ang tinatayang higit 6,000 gramo ng shabu na may standard value na 42.5 million pesos. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad. Kaya paalala ng mga otoridad, huwag nang magtangka dahil siguradong mahuhuli. Balik dito sa PITX as of 6 p.m., pumalo na sa higit 148,000 ang foot traffic. Paalala lang din sa iba pang mga kapatid nating babiyahe ngayong Undas, siguraduhin nasa kondisyon ang mga sasakyang gagamitin. Dapat nasa kondisyon din ang sarili sa biyahe, magbaon ng pasensya sa pagmamaneho para iwas road rage o anumang aberya sa daan. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Nahirapan ang ilang dumalaw sa Manila North Cemetery na hanapin ang puntod ng mga yumao nilang kaanak dahil ang mga labi na hindi na raw dinadalaw, inilipat pala ng ibang lugar. Live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, marami na bang bumibisita dyan? Cheryl, bagamat mangilan-ngilan, tuloy-tuloy na rin naman ang pagdating ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Medyo kaunti pa rin ito kung tutuusin dahil mayat-maya rin ang buhos ng ulan ngayong araw gaya na lamang sa mga oras na ito. Pero hindi naman ito napigil ang ilan sa mga kapatid nating dalawin ang mga yumao nilang kaanak matapos ang ilang taong hindi pagbisita sa lugar. Naabutan ng News 5 si Hana Ramos mula Dasmariñas, Cavite habang iniisa-isa ang mga lapida sa unang circle pagpasok ng Manila North Cemetery. Hinahanap niya rito ang puntod ng anak matapos itong hindi makita sa apartment kung saan ito nakalibing. 2018 pa raw kasi niya huling nabisita ang puntod ng kanyang bunso. After ng 2018, hindi na kami kasi pandemic, hindi na kami nakabalik. Hindi na rin namin na-contact talaga yung caretaker. Sa circle na ito, inililipat ang mga labi mula sa apartment area makalipas ang 5 taon.
Nandito rin yung mga puntod na nasa lupang pagmamayari ng gobyerno na maraming taon nang hindi dinadalaw. Dahil hindi na makita ang lapida ng anak, dito na lang din nagtirik ng kandila at nagdasal ang pamilya ni Hana. Wala na rin kasi kaming magagawa kasi hindi na rin namin siya asikaso nung mga nakalipas na mga taon. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno sa ilang bahagi ng Manila North Cemetery. Sinilip din niya ang mga nagtitinda sa labas ng sementeryo at muling iginiit na bawal ang vendor sa loob. Milyon-milyon kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. No? Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito. Bawal din daw ang pamorningan. Bukas lamang ang sementeryo mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Ipinakita rin ng LGU ang bagong air-condition na columbarium para mas komportableng makadalaw dito ang publiko. Nag-inspeksyon din ng NCRPO. Halos 500 security personnel ang nakatakdang i-deploy sa sementeryo. Pag marami pong tao at siksikan po na ang tao, may mga kababayan po tayong kahit papano nananamantala po talaga. Yun po ang una nating binabantayan. Bukod sa mga yumaong mahal sa buhay, dinarayo rin ang puntod ni Fernando Po Jr. at Susan Roses. May QR code pa nga para sa mga nais balikan ang alaala ng mag-asawa. Samantala, pasado alas 2 ng hapon, biglang nasunog ang isang CCTV camera sa harap ng sementeryo. Wala namang nasaktan at agad din itong naapula ng mga bumbero. Simula naman mamayang alas 10 ng gabi, isasara na ang ilang kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery. May mga inilaan namang alternatibong ruta para sa mga apektadong motorista. Cheryl, paalala sa mga bibisita pa lamang dito sa Manila North Cemetery, maigi magbaon din ho ng mga panangga sa ulan man o sa init, habang bagamat hindi nire-require ni Manila Mayor Isko Moreno na magsuot ng face mask, dapat daw panatilihin na magsuot na lamang nito, lalo na doon sa mga bibisita sa sementeryo na may masamang nararamdaman, no, or baka may sakit, para nga at least hindi na sila makahawa daw dito nga sa iba pa mga pupunta. Meron din naman daw pinamimigay na maaaring makuha ng mga libreng face mask sa opisina nitong Manila North Cemetery. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,805 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging isang ganap na bagyo nito in the next 24 hours, pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, posible po itong lumakas at maging isang ganap na bagyo. If ever makapasok po yan sa loob ng ating PAR at maging bagyo na, ito po ay mabibigyan ng local name na Tino. Ito po ay posibleng makapasok sa ating PAR sa ngayong darating na weekend at kikilos po yan pa west-northwestward at tutumbukin ito pong malaking bahagi ng ating bansa. Kapag ganito pong buwan ng November, mataas po ang tsansa na naglalandfall o tumatama ang bagyo sa lupa. Pero ngayon, dahil malayo pa at ito po ay isang mahinang system pa lamang, medyo malawak po yung uncertainty nito. Mula Eastern Visayas hanggang Central at Northern Luzon pa yung ating posibleng puntahan nitong ating binabantayan sa ng panahon. Pero again, yan po ay ating babantayan dahil posible po yung lumakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Samantalang, itong Intertropical Convergence Zone naman ang nagpapaulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung ating shear line ay nagpapaulan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Dahil pa rin sa ating Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin po natin ang mga pagulan at mga posibleng thunderstorms sa mga areas ng Mindanao, lalong-lalo na sa Northern Mindanao. Kasama po dyan ang BARMM, Socsagen area, maging dito po sa western section ng Visayas, kasama po dyan ang Negros at malaking bahagi ng Mimaropa. Nag-extend din po ang epekto ng ating Intertropical Convergence Zone dito po sa Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon. Samantalang, ito namang shear line ay nag-aakyat baba dito sa eastern section ng Northern Luzon na siya pong nagpapaulan dito po sa mga areas ng Aurora, Isabela at Cagayan. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Ngayong paparating na weekend, malayo pa po ito ating binabantayan sama ng panahon at hindi pa po yan makaka-apekto sa atin. Ito lamang pong Intertropical Convergence Zone at ang shear line ang magdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, sa mga gagayak bukas sa mga sementeryo, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalong sa ulan dahil magpapatuloy po ang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa atin. Mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan bukas. Mababawasan po yan ngayong darating na weekend. Pero again, ngayong weekend, although sumisili po ang ating araw, posible pa rin po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi.
At yan muna latest sa ating ilagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Sisikapin na ng ICI at mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagbawi sa mga perang ninakaw ng mga sangkot sa flood control scandal. Makakatulong daw rito ang SALN ng ilang dawit na opisyal. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nakipagpulong ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga miyembro ng Technical Working Group na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin nilang mabawi ang perang ninakaw mula sa flood control scandal. Isa sa mga importanteng kailangan natin gawin ay yung mabilis na pagbabalik ng pera na ninakaw sa mga kababayan natin. Very clear yung timelines and very clear yung mga gagawin ng mga iba't ibang ahensya para talagang mabawi na natin itong mga ninakaw na pondo ng mga kababayan natin. Isa sa mga tinitingnang hakbang ang civil forfeiture o pagkumpiska ng pamahalaan sa mga ari-arian na pinaniniwala ang galing sa korupsyon. Sa ilalim nito, ikukumpara ang SALN ng opisyal sa aktwal na assets. Kapag mas malaki ang yaman kaysa sa idineklara, maaari nang magsampa ng civil forfeiture case ang Office of the Solicitor General. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, then you can forfeit what is over and excessive. Mas mabilis daw ito kaysa sa criminal case dahil kita at assets lang ang kailangan patunayan. Sa ngayon, umabot na sa 5.2 billion pesos ang halaga ng mga ari-arian na napafreeze ng Anti-Money Laundering Council na pagmamayari ng mga opisyal at kontratistang sangkot sa kontrobersya. Pero ang 13 air assets na konektado kay dating Congressman Zaldico ang hindi pa napi-freeze. 3 rito, nasa Singapore at Malaysia na. Minomonitor natin dahil kailangan naman nilang mag-file ng mga flight plans. Pag may order na for future, pupuntahan po ng kaap yan, ng mga inspector natin, at i-arrange natin ang lipad pabalik sa Pilipinas. Escorted ng mga flight inspectors. Samantala, inihahanda na ng Bureau of Customs ang auction ng 7 luxury cars na mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. 30 sasakyan ang hawak ng ahensya. Kasama riyan ang Rolls-Royce na nag-viral dahil binili raw ni Sara dahil natuwa siya sa payong nakasama nito. Marami nang nagpapareserve ng payong but accessory follows the principal, so nandun din yung payong. Sa November 15 ang auction at ila-livestream para masiguro ang transparency sa proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasa South Korea na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa APEC Summit. Pero bago yan, nakipagkita muna ang Pangulo sa mga OFW doon. Live mula sa Busan, South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa mga OFW dyan? Cheryl, paglabag nga sa Gimhae, agad na dumiretso ang Pangulo kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Wenham Busan Grand Hotel para nga harapin ang Filipino community na nagtatrabaho at naninirahan na rito sa South Korea. Sa kanyang speech, ipinaabot niya ang pasasalamat sa mga Pilipino sa South Korea na nagsakripisyo sa kanilang pamilya para magtrabaho abroad. Salamat din ang Pangulo sa kabutihan daw na kanilang ipinakita sa mga Koreano rito. Sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy daw ang ipapadala ng kanyang administrasyon ng mga programa para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino rito. Magbubukas na raw ang Department of Foreign Affairs ng konsulado rito sa Busan para hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para makapunta sa embahada sa Seoul. Dito ay mabilis na mapoproseso ang renewal ng passport, authenticate ng mga dokumento at iba pa. Maging ang SSS office ay magbubukas din daw dito sa Busan para hindi na mahirapan ang mga OFW sa pagproseso ng kanilang claim ng benepisyo at loan. Giit ng Pangulong mahalaga ang pagdalo niya sa APEC Economic Leaders Meeting para magkaroon ng investment sa Pilipinas at magkaroon ng oportunidad na magkatrabaho ang ating mga kababayan. Mas mapapatibay din daw nito ang ating ekonomiya at magbubukas ng pagkakataon para sa skills exchange para sa mga kabataan. Magkakatulong daw ito para sa mga susunod na panahon ay hindi na kailangan mapuwersa ang mga Pilipino na magtrabaho abroad. Cheryl, dadalo rin si Pangulong Marcos bukas sa Leaders Dialogue kasama ng APEC Business Advisory Council at magbibigay din siya ng kanyang speech sa CEO Summit. Dito inaasahan na malalagdaan ang ilang declaration at statement na may kaugnayan sa artificial intelligence at cultural creative industry. Cheryl?
Maraming salamat, Camille Samonte. Maayong gabi mga kapatid ug sa tanang nagatan-aw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mauna ni ang una sa balitang showbiz. Talk of the town ang pasabog na sexy black cat outfit ni kapatid star Andrea Brillantes sa isang Halloween event. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Creatures of the night, handa na ba kayo? The country's most talked about Halloween event is back, the new Nocturnals. Mula sa creative minds na Ash Ray at Mon Gutierrez, ang ball na itong reimagined version ng iconic Opulence Ball, mas madilim, mas wild at mas fashion-forward. Ngayong taon, ang tema ay Dark Icons of Halloween. Si kapatid star Andrea Brillantes took it to heart, shocked ang crowd sa kanyang pag-aura as a sexy black cat. Head-turner din si Barbie Imperial in her itim na sirena peg. Si Michelle D naman, Harlequin Joker ang dating. Villain-inspired din ang look ni Kailin Alcantara in her chilling take on Two-Face. Kung may mga nakakatakot, may mga rumampa rin in sheer silhouettes with dark glamour. Subtle but not really ang drag queen na si Shawarma in her Sara Diskaya-inspired outfit. At para kumpletuhin ang kanyang look, nagbitbit din siya ng gold briefcase na may tatak na Ghost Project. Bongga naman talaga ang spooky but make it fashion looks ng new Nocturnals. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod na nakitang matagal nang nawawala na tagpuang bangkay at naagnas na sa isang abandonadong bahay. At Korean actor na si Ji Chang-wook mapapanood soon sa kapatid reality show na Kumusta. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bangkay na nang matagpuan na ang nawawalang 15 anyos na babae sa Davao de Oro. Ang huling paalam ng dalagita sa ina bago mawala, magpipisonet lang daw siya. Ania, sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Naaagnas at halos buto na lang ang bangkay na natagpuan sa isang abandonadong bahay sa barangay Poblasyon sa Laak, Davao de Oro. Nakatalokbong ng kumot ang mukha. May salawal at tsinelas sa tabi nito. Yan na pala ang bangkay ng 15 anyos na babaeng 6 na buwan ng pinaghahanap. Dito sa ikalawang palapag sa may kwarto ng abandonadong bahay na ito, nadiskubre ng 3 bata na mangunguha lang sana ng prutas dito sa paligid ang bangkay ng 15 anyos na dalagita. At ayon nga sa mga residente dito sa paligid, nakakalanghap umano sila ng masangsang na amoy mula dito sa bahay pero hindi nila ito alintana dahil inakala nilang amoy lang ito ng patay na hayop. Base sa investigasyon, Abril nitong taon nang huling nakita ng kanyang pamilya ang biktima. Nanghingi pa ito ng barya sa kanyang ina para makapagpiso wifi sa kapitbahay. Pero hindi na siya nakauwi. Din may nakakita na sinundo daw na yung ano niya, yung siguro boyfriend ba yun or kasama niya. Then after na nun, wala na siyang hindi na alam ng parents na sa whereabouts niya. Panawagan ng ina ng biktima, hustisya. Ang kalibutan sa Trinidad. Para akong binagsakan ng mundo. Sakit yun kahit. Napakasakit talaga ng nangyari. Hindi ko alam kung anong aking nararamdaman. 4 ang persons of interest. Nagpapatuloy ang investigasyon at isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay para malaman ang ikinamatay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. May bago na namang aabangan ang ating mga kapatid dahil very soon mapapanood din na sa TV5 ang Korean superstar na si Ji Chang-wook.
Yan ang upcoming reality show na Kumusta. Nag-viral nga ito kamakailan matapos maispatan sa Gangnam sina Jody Santa Maria, Francine Diaz, RC Munoz, Janela Salvador at Chef JP kasama ang opa na nagsiserve sa pop-up cafe na Kumusta sa Korea. Abangan ang Kumusta sa first quarter ng 2026 dito lang sa TV5. Og mao kini ang mga balitang showbiz karong adlaw sa Huwebes. Ako po si Inday Fatima. At tangimin ninyo usab mga kapatid sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.